We're going to Costco. Not much people lang. Hala, I'm gonna get some pillow. It's good. Hello. My panda pillow. Our favorite mini rice cakes. Mom, 36 a six pack is $7. Ah, okay. So wait. Guys, ito yung mga Filipino food na mabibili na namin dito sa Costco sa Perth, Western Australia. Ito yung pinakabagong addition nila. Ito yung Lola's Kitchen na chicken adobo. 1 kilo siya guys, nasa $23.99. Ayan, meron siyang heating instructions sa likod kung paano mo siya i-heat up. Gusto ko siyang i-try guys, kaso palagi ako nag-aadobo. So maybe next time i-try ko yan siya guys. And then, ito talaga guys, yung pinakauna nilang Filipino food dito sa Costco, ang longganisa. Nasa 1.2 kilos, $99.99 naman siya guys. Kung tatanungin niyo ako kung masarap yung longganisa nila sa Costco. Ayan, lasang-lasa talaga yung longganisa nila. At saka nakaseparate naman yung mga sausage niya. Nakaseparate siya sa loob ng packet. Next one guys ay itong Filipino style na hotdog. Ayan, tasty and juicy naman yung hotdog na to. Sakto naman guys yung lasa. Pero kung i-compare mo siya sa Pure Foods o sa Argentina na hotdog, ay medyo malayo-layo yung kanyang taste. So ayan, 1 kilo nasa $12.49 naman siya. Ito din guys, binibili ko din siya dito sa Costco. Nakadalawang bili na ako nito dahil nagustuhan ko yung Spam Tocino. So, 3 can siya, $13.99. Try nyo guys, masarap siya sa breakfast with egg saka tuyo. At isa pa sa binibili ko sa Costco guys ay yung pork tocino. Kaso wala siya today. So, naubusan sila ng pork tocino. Nasa 1 kilo din yun siya guys at $20 naman yung price niya. Kung tatanungin niyo ako guys kung masarap yung pork tocino, oo masarap yung pork tocino. Thinly sliced yung meat niya at malasa yung tocino mix niya, yung sauce mismo. Ang problema lang nun guys ay nasa isang buong packet siya, so isang buong 1 kilo. Hindi siya nakaseparate, so kailangan mo talaga siyang lutuin lahat once na na-defrost. Kasi dito sa Australia guys, yung paraan nila, once na na-defrost na yung meat, ay hindi mo na siya pwedeng ibalik sa freezer. So yun lang yung hindi ko masyadong nagustuhan doon. Mas maganda sana yun kung merong nakaseparate na packet. Mga siguro 3 or 4 na packet na nakaseparate sa isang box. Ito din guys ang binibili ko sa Costco. Ang Japanese barbecue sauce. Masarap talaga siya guys sa barbecue meat nyo. Ipang marinade sa chicken, pork, saka sa beef. Malasa siya guys, masarap. At ito may nakita akong 3 bottle ng Vaseline. Ayan, $11.99 lang siya guys. Murang-mura yung Vaseline dito. Saka 3 na siya sa isang packet. Bili din ako nito guys, Telfast na tablet pang hay fever. So $10.99 yung 10 tablets. So mura na din siya guys. Ito din yung tinitingnan ko pag napunta sa Costco, yung mga wine, dahil palagi silang may on special. So nakasale sila palagi guys. Kagaya nitong Brown Brothers na Moscato, $12 na lang yung isang bottle. At saka meron pang ibang dito brand saka ibang flavor. Kagaya niyang $8 na lang pala yan siya guys. Yung Moscato plus lemon. Ayan. Hindi ko pa to na-try guys. So next time, kung naka-sale pa din siya, i-try ko. Then itong isa naman ay Moscato plus mango. Parang masarap to guys. So try ko next time pag nakabalik ng Costco. Kasi palagi akong nag-check dito kung ano yung mga on special. So ayan, punta tayo dito banda guys dahil meron pang mga wines saka champagne na naka on special.
Last year guys, dito rin ako bumili ng wine at binigay ko doon sa mga friends ko nung Christmas. Mura din yung wine pag Christmas season guys. Marami din silang on special. At saka yung father-in-law ko din guys, dito ko din siya binilhan ng champagne. Yung Moët yung brand, ayan. $69.99, naka-sale pala siya guys, oh. $7 off, so naging $62.99 na lang yung isang bottle ng Moët. Is a good buy na yan siya guys dahil expensive yung brand na yan. Then after namin dito sa mga drinks ay nag-check out na kami niyan guys dahil may pupuntahan pa kami. Pupunta pa kami ng Spadjed at mamimili din ako ng vegetables doon. Sa Spadjed guys, palitaan ni sa UP. Napod sila ampalaya. I want to eat ampalaya. Kuha ko guys, $9.99. Ito guys sa kalabasa, talong. Patag talong. Talong is $6 ang talong. So napa pa tayo mapili ani, murag wala na. Ginger, palit ang ginger. Barato guys ang ilang carrots, 99 cents. Ang dako, low, 2 for 5. Peanut. Ay, chocolate na pa. Nasa mas divine chocolate. Amaze ko guys, kay naana sila'y bangos ang Spadjed. Sarangani bangos, made in the Philippines. $9 for one. I'll get one. I only want to try one. Magnum. Get one for me? Can I get one for myself? Yeah. It's 99 cents. How 79 there. Nakauwi na kami ng bahay guys. Then nag-drop by din kami sa Spadjed after sa Costco. Dahil gusto namin magtingin-tingin. So yung pinunta lang namin doon sa Costco, magtingin-tingin lang kami. At bibili kami kung ano yung magustuhan lang namin doon. So hindi kami nag-shop ng malaki. So ito yung throw na blanket. Si Peanut. Ayan. Nakabili na kami nito kulay blue. At nagustuhan ng anak ko kaya ito kulay green naman yung pinili niya ngayon. So nasa $12 yung price niya. Meron ding yellow yung kulay. Then ito guys, bumili din siya nito. Masarap kasi ito guys, pangbaon din niya sa school. So yan, mini rice cake. Masarap siya. Rice cake siya na bilog na merong chocolate sa top. Ayan. Then, bumili din ako guys ng longganisa. Nag-try akong magtingin ng ano ba yun? Tocino, pero wala silang tocino kanina. So, ito yung binili ko. So, matagal na akong hindi nakabili nito guys. So, longganisa na Filipino style siya. Then, bumili din siya ng orange. Yan ang lalaki. So, nasa $7 lang yung isang bag. So, ilang kilo to? So, 2 kilos. $7 guys. Then, pakita ko sa inyo yung binili ko din sa Spadjed. Ayan. Ito guys, I'm so happy. May nakita akong bangus guys sa Spadjed. Ang saya ko. Ayan. Kasi gustong-gusto ko yung isda. And then, meron namang ibang bangus guys, pero hindi siya made in Philippines. Pero ito,
Made in Philippines siya, kaya ako siya binili. So, Sarangani Bay yung brand. Ayan. 400 grams siya. So, $9.99 sa Spud Shed. Bumili na ako guys ng dalawa. Ilagay ko lang siya sa freezer para meron akong stock kung gusto kong kumain ng bangos ng isda. Lagay ko to sa freezer. Then, ito guys, nagbili din ako ng walang masyadong veggies guys. Merong ampalaya doon kanina, pero ano siya, pangit na siya, kaya hindi ko na siya binili. Mukhang luma na siya. So ito sayote binili ko, dalawa. And then ayan, and then bumili din ako ng yung anak ko pala to, mga rice cracker. Kasi naka-sale siya. Ayan. And then, ito, panko breadcrumbs. Nagbili na din ako doon kasi kailangan ko yan siya palagi. Gamit na gamit ko yung panko breadcrumbs. Then, bumili ako guys ng mogo-mogo. $2 lang kasi siya sa Spud Shed. So, pineapple yung flavor. Saka grape. Then, ayan yung anak ko bumili ng ice cream na Dubai inspired. Ayan. Usong-uso yan ngayon guys. Ano siya? Maraming bumibili niyan. So, ayan. Isa pang rice cracker na original. Ano ba yung flavor ng iba? Sour cream, saka salt and vinegar. Then, nagbili ako kaunting ginger dahil pag magsasabaw ako guys, yan. Kailangan ko ng ginger. Then, bumili din ako guys ng ayan, Magnum na dairy-free almond. Ayan. Try natin guys kung masarap dahil 79 cents lang yung isa. So, nag-try ako ng dalawa yung binili ko. Yung isa para sa anak ko. Gusto niya din i-try. So, yan lang yung aming shopping today guys. Counting shopping lang. Kanina naman, before ko pinick up yung aking anak sa school ay nag-ano naman ako. Nag-shopping ako ng nag-food shopping ako ng meat. So, meat naman dahil magba-barbecue kami tonight. Tinikman namin yung ice cream na binili namin kanina sa Spud Shed. Ito Magnum na dairy-free. Masarap yung dairy-free nila guys. Saka 79 cents na lang yung isa. Then yung anak ko naman yung Dubai inspired na chocolate ice cream. Masarap naman din yung lasa sabi niya, pero hindi talaga yung masarap na masarap. So yan yung kanyang review ng ice cream na yun. So that's all guys for tonight. And thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.